actually. Kasi sa dami ng iniisip, kunyari pag, ayun na nga po eh, yun nga po yung parang lesson learned, lalo pag hindi ka nakapag-aral masyado. Kasi there's always, I believe that there's always a time sa isang bagay. Especially, ito yung trabaho ko, kailangan talaga. Kasi if I can do social media for 5 minutes, di ba? Kaya ko din mag-aral for 5 minutes, di ba? Or 10 minutes. So, I think it's very important po talaga na you're always prepared. And ayoko na magkasakit. Ayoko na magkasakit, so kailangan talaga tulog ka. And nabanggit mo kasi kanina yung sumasali ka ng contests before. Ano yung pinaka-gasgas na kantang isinali mo sa contest? Pwede ba namin marinig yung sample yun, given ng taga ng journey? Ano po kasi eh, kumbaga may facing, parang iba-iba minsan. Iba-iba. Dati kinanta ko yung Listen, kinanta ko sa singing contest also, One Moment in Time. Pero parang yung pinakamatagal is yung Habang May Buhay. Kaso ang sakit na sa lap. Sorry. It's okay. Kasi yung version kasi sa mga singing contest kasi, for you to win, dapat yung mataas yung range ng boses mo. Especially yung mga sinasalihan namin, mga probinsya po kasi. So sa mga probinsya, gusto nila yung mga talaga, yung mga pangbakbakan talaga na ng mga kanta. So yung Habang May Buhay is, ibig kong malaman mo hanggang sa dulo ng mundo. Ang pangarap ko'y sa'yo. Habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay ang aking buhay. Habang may buhay, sa'yo pero po, wait, etong kung gaano po mataas yung, kumbaga kung ano yung key ng kinanta ko, sa singing contest po, mas mataas pa yung, thank you. Pwede ba isa pa? Ikaw. Isa pa daw, hindi, joke lang. Nanonood ka na ng concert daw. Gusto ko, ano ba yung tugtog kasi? Ayun, ano ba yan? Araw gabi. Ano? Curious lang kami, whenever you perform or meron kang shows or like concerts, meron bang specific routine na ginagawa before the show or say a day before the show? Of course, the day before the show, dapat rest day na yan. Kasi dapat hindi na ma-stress ang bosses. So we do rehearsals, mga 2 to 3 days ng rehearsals. And then pahinga. And then as much as possible, kunyari pag sa concert, of course we do run through on the days, minsan. Pero pag on the day, ang ginagawa ko, ang run through naman is earlier, di ba po? So, ikakanta ko na talaga siya para buo kayo na siya. Kumbaga, magising na siya. Kumbaga yun na yung vocalization mo. And then rest again para at least relax na siya. Tapos para pag showtime na talaga, na siya. Kumbaga, nauubusan ako ng vocabulary. Yung ready na siya mag-perform. Banat na yun, banat. When you say nag-rest ka, totally nagkasalita, dito, Hindi naman po. kasi di ba may mga singer na Vocal rest talaga. kasi yung vocal rest kasi hindi. Kasi hindi ka naman normal. Normal po. As much as possible, I still talk normal. Para, parang na mas nakakasira yata. Lalo na pag na-pause ka, parang mas nakakasira yata siya sa hindi siya maganda kapag hindi ka salita ng normal. So, I still do. Routine pa rin naman. Kumbaga, routine ng totoong tao. Sabi nila parang lahat ng kanta ay nakakanta mo. Ikaw ba, is there a particular song na tingin mo ay hindi mo kaya kantahin? Or a song that you really find so difficult to sing?
Ewan ko ba, hirap na hirap talaga ako sa bleeding love. Totoo, di ba? Lagi ko sinasabi to. Kasi, ano po kasi kung naririnig niyo po kasi, di ba, yung boses ko po kasi is parang masyadong makinis kahit nagsasalita. So, may mga kanta po na pag nasa mid-range, for me, yun yung nahihirapan ako. Kasi mas sanay yung boses ko na lagi nasa taas. Or dapat mas mababa siya sa mid-range. Parang nahihirapan ako kapag yung sakto lang. So, yun po. Nalulungs pa na ako talaga. Pero dali mo. Last Wala one na. lang na, ano, nahihirap. Last na lang, Athena. With all the preparations you have for this concert, you're very hands-on, and parang you have everything planned out na for the show. What do you wish to achieve dito sa concert na to? Sorry po. Ano gusto mong ma-achieve dito sa concert na to? Oh, actually po, so, well, first of all, I'm very thankful also with Star Foundation, Ava Production, Kaiser Vince, and Sir David for producing this concert. But what I want to achieve as well is yung creativity siguro ng yung knowledge ng music, especially now na kailangan makasabay ka na sa mga nauuso ngayon. That's why siguro we did this Zcon. Wala po ako specifically na gusto I mean, in a good way naman na parang, gusto ko makita nila na kaya ko pa din na ito pa rin, kaya ko pa rin bumirin and all. Gusto ko lang pong makapag-connect pa lalo sa mga, kasi it's been a long time, it's been 4 years. So, ang tagal na nun for me, gusto ko lang po talaga na mas ma-reach pa sila ngayon na, okay, we're here again, we're doing this again. Thank you for being here. I will just do my best for this show and para sa mga manonood. Okay, salamat and good luck to your Thank you concert. po, thank you. Pasama ka ng meeting daw. Kasi, sorry, yung part na mahirap kasi kasi hindi huminga, siguro kaya ako na-challenge, kaya siguro hindi ako huminga kasi itong bleeding love na to, may part na mataas, tapos biglang magpapalseto. Siguro yun yung part na talagang nahihirapan ako. Ayan na, si Mami Carla na natin. You come, ano lyrics na? You come me open and usually hindi ako nakaubusan ng tingin. Hirap pa yan. Bongga. Ang hirap kasi yung mag-shift ka bigla ng falsetto tapos biglang soft voice. So, Nahirap pa yun. Ayaw mo wala. Hi, good afternoon, Katrina. hello po. From Suklang Diba, tapos aware ka na ba na 55 million na ang views ng iyong lason mo ngayon? Hindi po, kayo lang po nagsabi. Tingnan lang sa YouTube, pakicheck nila. Very accurate yun. Lason mong halik. Ang Ayun. galing. Oo, and so ang layo na nilakbay mo for this song kasi kinakanta to sa buong Pilipinas. So aware ka na ba na ganito nakasikat yung kanta mo? Lason mong halik. Isa pa po yung last ng halik na yan. Kasi nung i-record ko po siya, kakapanganak ko lang po nun sa son ko. So that time, I don't really have the confidence to record something. Pero buti na lang, since recording na naman, wala namang iba makakita. And that's the first time I met Sir Vinny also because the last ng halik was written by Vinny Saturno. Yes. And then, nung Pero sa tour is it Baker. Diba? Yes! So napabilang ka na doon sa mga pinasikat niyang singer, di ba? I hope po, actually. And that time, sabi ko, kala ko kaya. So, we did record. Tapos nakatawa pa. No? As in, globo, kasi nakakapanganak ko lang po. And then, nung time din na yun, parang hindi pa ako fully recovered sa Bell's palsy ko. So, mayroon pa akong, I still had a hard time na mag-pronounce ng P, F, B, V. Kasi ano siya nakadrop to
to. Parang nahihirapan talaga akong kumanta that time. And then, so, we did that. And then, when we did the music video, sabi ko, okay, sige. Then, Diva released it. And then, nung una, okay lang naman, pero okay naman. We tried to promote it, mga ganyan po. And then, parang mga after, my friends from, or may mga reach out sa akin. May mga reach out sa akin na, hello? May mga nare-reach out po sa akin na mga taga-Mindanao. Sikat na yung kanta mo. Na sabi nila, and then they're tagging me sa yung mga page ng mga radio station ng Mindanao or Visayas. Number 1, Lason mong Halik, ganyan. Number 1 daw sa most requested. Sabi ko, oh, it's doing good. Pero sa Mindanao, yan, and which is okay kasi malawak din ang reach ng mga Visayas. So, after po nun, they keep on tagging me, tapos may mga